Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang inyong among sa Himpapawid. And of course, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating First Friday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? Nakakatuwa kanina, akala ko barkadahan kami kanina. Kaya yung greetings ko barkadahan. No? Anyway, pareho din naman. No? Pagka nagkukwentuhan ka sa kabarkadahan mo, yan, no? Pareho namang para sa Diyos yan. No? And of course, dahil First Friday, alam ko po na kayo'y yan, yung mga nagsimba na at of course, pinagdiwang natin yung ating First Friday devotion, no, to the Sacred Heart of Jesus, no? At isang oras na naman po magkakasama-sama tayo, diyan lang kayo at of course stay tuned and we will be of course offering you some insights and reflections po dito sa ating napakagandang ebanghelyo sa gabing ito. Okay, Sister Daisy, mag-greet ka muna sa ating mga listeners. Salamat po, Father, at good evening po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Sister Daisy Enriquez, ang inyong pong Archdiocesan Field Coordinator. At Friday ngayon, as usual, kaya sana po ay samahan ninyo kami for 1 hour. Kami pong tatlo ni Sister Karen at si Father. Kompleto yung ating Friday group. Friday group. May isa pa pong hahabol mamaya. Ayan, okay. Siyempre, no? Karen, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Good evening po, Father Pep and Sister Day. Ito po si Karen sa ating mga masugid at mababait na masisipag mag-text na mga tagapakinig. Magandang gabi po sa atin at sana samahan nyo kami sa isang oras na naman ng masayang kwentuhan. Alam mo kaming dalawa ni Sterson dahil in-straight namin yung kwentuhan. Father, no? Ang feeling namin baka nagsasawa na yung mga Ay, hindi naman po. Tingin ko hindi. Mga nakikinig, no? Hindi naman pinagsasawa. Sabi nga ni si Sterson, tanghalian, no? Tayong Hapunan. dalawa. Hapunan, tayo pa rin. Kulang na lang yung almusal. Okay. Pwede pa rin. Di ba? Pwede. Pwede, di ba? At talagang it was good experience na 1 week yung dalawang programa itong ating saka live pa po, Father. ginagawa at live, no? So but we're very happy that yung ating mga listeners hindi kumukupas ang kanilang pag-antabay sa atin, no? Whether it be sa kwentuhan Katoliko o kaya ito nga ang ating Barkadahan kay Kristo. Oo nga po, Abong. Ang dami ng mga nakalike sa ating mga page. Ibig sabihin, nakikinig sila. Tapos nakapost naman yung mga previous episodes. So, nakikinig din sila. Sabi nga nung isang nakikinig sa akin, hindi ko nalang sasabihin. Alam mo, Father, sabi niya, yung pakikinig ko sa radyo nyo, yun ang Lenten sacrifice ko. Ay, teka muna, hindi ko alam, Among, kung good or bad yun. Oo nga. Lenten sacrifice. Ano daw fasting para sa kanya? Dahil imbes na manood ng teleserye, yung mga sinusubaybayan niya dyan, di ba? Spiritual food. Oo, kasi diba? Pwedeng ibang interpretation, pero hindi na ako hihirit. Ako din, hindi na rin ako hihirit, no? Mukhang mga tayo, mga Lenten na tayo. Yung reparations na ginagawa ng mga tao. Oo nga, no? Ako kaya, yung... Pero maganda naman na, di ba? Yung pakikinig nila ay parang it's their way also of an offering to the Lord, no? Opo. Yun, pagninilay nila sa ating mga sinasabi rito, ang ating mga sinishare. And of course, for all you know, ang isa namang narinig ko yung mga naririnig nila rito, sinishare nila sa hindi mga nakakarinig. Yung bang, minsan, no? Yeah, maganda rin. May cascade effect. Ripple effect. Ripple effect talaga.
Okay, at ibigay muna natin yung ating mga... Diretso na tayo dito sa text line numbers, Sister Daisy. Ang ating text line numbers po sa Smart ay 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe naman po ay 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters, and then your space, your full name, and then slash the name of your vicariate parish or your school, no? Okay, yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng araw-araw na mga mensahe, no? Galing sa Panginoon. Ang napakaganda po yan. At kung may mga intentions kayo, kahilingan, o kaya pasasalamat, no? Pwede nyo pong i-text sa Globe number na yan. At isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa Connect Ka Katekista program. Para po naman sa ating Ustream, kung gusto po ninyong manood ng live sa ating broadcast, pumunta po tayo sa www.ustream.tv/channel/BrightFM919. Tapos yung ating mga Facebook pages or for Barkadahan, hanapin po yung Barkadahan kay Cristo Pampanga. I-like po ninyo yung ating page para po kung may updates, kunwari yung mga episodes na nakaraan, pag pinost, makikita po ninyo at pwede kayong makinig ulit. Okay. And of course, thank you dun sa mga viewers natin, no? Via internet, yan, sa Ustream. Magandang araw o gabi sa inyo. Sa kanila. No? They're all over the planet. Okay. Planet. Sinong naka-assign ngayon? Okay. Babasahin po sa atin ni Sister Karen ang ating ebanghelyo sa gabing ito. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a winepress in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When the vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again, he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.' They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death, and lease his vineyard to other tenants, who will give him the produce at the proper times." Jesus said to them, "Did you never read in the scriptures, 'The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes.' Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit." When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they knew that he was speaking about them. And although they were attempting to arrest him, they feared the crowds, for they regarded him as a prophet. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, Sister Day, umpisahan mo yung ating pagninilay. Opo, Father. Dito po parang
it's all about greediness, which leads to other sins. No? So, dahil sa katakawan nila, gahaman sila sa material na bagay, kung ano-ano ang kanilang scheme na gustong gawin para ma-eliminate yung mga tao magiging hadlang para makamkam nila yung gusto nilang kamkamin na hindi naman sa kanila. Pati pa nga yung anak nung may-ari mismo. No? Which reminds me na kung ano nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating paligid, sa mga pinagkakatiwalaan natin na silang maging sana ay mga taga-ayos ng ating bansa. Pero kung minsan nakakalungkot, no, kung pag nakikinig ka sa TV na parang hindi na iba yung mga nakikita natin at naririnig sa kanilang mga bibig at mga gawain nila. No, sana hari nawa po ay hindi naman mahantong sa mga hindi ka nais-nais sa mga nangyayari. Katulad ng nasa ating Bible. That's very true, no? Kay Karen, can you add parable anything? of the wicked tenants, yung ating gospel for today. So, isa sa mga katauhan ay sinisimbolo ang mga tao nung panahon ni Kristo, pero pwede rin nating matingnan na applicable para sa atin ngayon. Una, sino yung mga tenants? Sila po yung mga Israelitas nung panahon yon, the chosen ones, the chosen people. So, pinili na sila, pero ayaw pang makinig, matigas yung ulo, pinatay yung mga servants. Sino yung mga servants? Yung mga propeta. Di ba, naaalala ko lagi si Isaiah talagang kung titingnan mo, konsumido. Laging namumroblema sa kanyang mga kasama. Yung mga kapwa niya salpantaya in Kapampangan. Hindi mo nga alam kung minsan nananampalataya pa ba tong mga katitigas ng ulong mga to. So yung mga prophets, imbis na pakinggan sila, they're being stoned, pinapatay, ayaw pakinggan. Yun ang uso nun di ba? Wala pa lethal injection na sa kano. So yung ginagawa nila, hindi nila pinakikinggan. Tapos sabi ng parable, they sent the landowner sent his son, pinadala ang kanyang anak. Di ba foreshadowing yon? Sino yung anak? Si Kristo. At pati si Kristo ang kaisa-isang anak na bugtong na anak, ayun, anong ginawa natin? Pinako pa natin sa krus. So, ano yon? Supposedly, dapat sana kikilalanin. Pero hindi pa rin talaga. Pinatay din. Ano tayo? So, ano yung mangyayari sa atin? Parang kung sa kasalukuyang panahon, tayo po yun Tayo yung mga piniling tao or chosen ones. Lahat mahal ng Diyos. Pero kung minsan, may pinapadala na sa atin, may mga mensahe o may mga pahiwatig na sa atin. Kung minsan, actually, hindi lang pahiwatig, diretso na Hindi pa rin tayo nakikinig. Selective seeing at saka selective hearing pa rin tayo. Oo, kung minsan talagang, hindi, ayaw mong pakinggan. Ayaw mong pakinggan nga. O tulad po ng sabi ni Sister Day kanina, kasi out of greed, kung minsan gusto mo yung higit pa, o ayaw mong makinig kasi may ginugusto ka pa na masigit doon, na hindi na yun karampatan para sa inyo. Tama. Okay. Yan. At alam mo yung parable na to talagang parang yung storya ng bayan ng Israel ito Opo. May equivalent yung mga dito mga characters. Of course, the vineyard here really stands for the people of God, for the people of Israel actually, Tapos yung owner dito, of course, ang Panginoon, Yung mga tenants dito, yung mga leaders of Israel, Kasi sa kanila pinagkatiwala. Kaya nga hindi ba parang tinamaan sila dito, di ba? Talagang parang critic ito sa kanila, And then the servants na pinadala nung may-ari, itong mga propeta. Yan, And of course the son, ang ating Panginoong Jesus, And actually talagang itong parable na ito, Of course, yun nga yung nasabi yung mga they squandered everything. That's because medyo parang sila lang may mamay-ari, Parang sa stewardship, di ba? Ganyan, di ba? Stewardship. Kaya katiwala. Pero I think
para sa akin naman, ang gusto kong tutukan rito, yung mga divine attributes na makikita natin na napakalinaw dito sa parable na to, no? Unang-una ito, sabi ko nga kanina sa homily ko, unang-una makikita mo rito, ang Panginoon napakabuti at mapagbigay, no? He's a very generous God, no? So ibibigay lahat. Kaya tingnan mo, ipinrepair niya lahat bago niya pinagkatiwala, no? Yung may tore, tapos yung Ayos na. yung lahat, di ba? Ayos na. Kung lahat para mag-produce sila ng ng masagana, ng bunga. So, parang ganyan ang buhay natin God provides everything, no? Sa atin. We have our talent, skills, no? Our time, our energies, no? Lahat. Nandyan yung mga pwede nating gamitin para maging very productive tayo at maging fruitful yung buhay natin, no? Kaya yung unang makikita natin na talagang generous yung ating Panginoon. Ibibigay yung mga kailangan mo. Although, hindi finished product. Opo. Yung nga, kailangan di ba? Ikaw pa rin, di ba? Ganyan, may participation ka pa rin. Oo. Siyempre may Kamanlilikha ang tawag. Yes, co-creator, no? Kaya siguro nobody can claim na wala tayong tinanggap sa Diyos. Hindi. We are all stewards at pinagkatiwala ng Panginoon. Ang daming mga regalo, mga gifts, mga blessings na natin. Just like itong mga tenants sa vineyard na to, tinanggap nila lahat 'yon. So what they need to do is just, to work and do their part, no? Yun nga, yung magkaroon ng bunga, no, at magkaroon ng produce, and of course at the end of of the season, sabi nga may harvest time, kailangan may ibigay sila, no? Pero naku, ito nga yung sabi mo kanina, Sister Daisy, inangkin lahat itong mga binigay, no? Kasi nga naging ganid, no? So siguro may greed yan and everything. Pagkatapos siyempre nag-i-expect itong may-ari, no? So ang ginawa niya, ipinadala niya itong mga servants niya. Yan, hindi ba ganyan ang yung love relationship ng ng Panginoon at ang kanyang bayan? Opo. Pag matigas ang ulo nila o kaya yung mga pinapadala niyo mga propeta. Sa Old Testament ganyan Pinapaalala. Pero tama ang ating Panginoon dahil sa kanilang katigasan ng ulo at saka gusto nila yung sa kanila, no? Maangkin, sabi nga. Ito nga, yung mga may binugbog, may mga pinagsisipa, no? Tapos may pinatay. Meron bang pinatay? Pagkatapos, tingnan mo yan, nagpadala ng isang grupo muna. Tapos, in-eliminate ng mga tenants, no? Nagpadala pa ng mas marami. Pangalawa. Tapos, ganun pa rin. Sabi niya, siguro naman ang anak ko, no? They will respect my son. Wala pa rin. Pero hindi pa rin Talagang gusto nilang angkinin ang lahat, di ba? At yun nga, pinatay ang anak dito, di ba? And what do we see in that instance? Yung ang Panginoon, kahit na, generous siya, binigay lahat yan. Pero kahit na kung minsan palpak pa tayo, no? Kaya yung selfish tayo and everything, hindi natin ginamit, misuse, no? O kaya mismanage yung ating yung mga binigay niya sa atin. And yet the Lord, yan, yung patient, no? A patient God, a trusting God, no? Yung nga sabi mo kanina. Oo. So, trusting siya, generous siya. Pagkatapos, kahit na kung minsan you don't, give what is due to Him, napaka, pa rin, haba nung kanyang pasensya. Undeserving tayo, pero who am I? siya, unconditional. Kanyang pagbigay sa atin. Kasi mapapaisip ko, what have I done? Who am I, to deserve? What have I done? To be so deserving of His love. Kaya nga itong panahon ng Kwaresma, ito no? Kaya nga yung call to repentance, conversion and everything. This is God's way of giving us another chance. Yung talagang pasensya niya, di ba? Hindi tayo agad-agad na hinuhusga ng Panginoon and everything, no? Yan, may mga pinapadala siya.
Maraming mga pinapadalang Panginoon, di ba? Pag medyo nagro-wrong way tayo. Kasi may pinapadala din po yung isa eh. Di ba? Para mawala tayo sa landas, di ba? Mm-mm. And kaya yun, talaga nagpapadala din ng Panginoon ng huhugot from that. Yeah, and it can be yung mga the people around us, maybe our families, no? Opo. Kay isang kaibigan, o kaya isang coworker, o kaya kasama mo sa simbahan. Ay, naku. Di ba? Maraming pinapadala ang Diyos para medyo yung gisingin tayo. No. Pero just like itong mga tenants na to, kung minsan deadma tayo. Kaya, Binabaliwala tayo. O kaya yun nga, no? Kung minsan sila pang tinuturing natin na parang enemy natin, o kaya masama sila and everything. Mapapaisip ka, Father, kasi paano ba yan? Di ba pag tenant, chosen ka talaga? Kasi in a way, may screening yung pagiging tenant. Pribileyo na kaya yan. din ba nagtitiwalaan ka no? Yes. So, whether tenant ka ng isang apartment, tenant ka ng isang commercial establishment, ng lupain o kung ano man, pinili ka. Ito, yung mga tenants na yan, pinili sila para to tend the vineyard. Kumbaga, hindi naman basta lang iniwan Pero paano nila nagawa yun? Kasi ano yung nagpalakas ng loob nila para angkinin yung higit pa sa dapat na nasa kanila. At kumbaga, bakit yung source ng grasya, yun pa yung pinatay o yun pa yung sinasaktan? Ano namang akala ng mga to? Naisip ko, di ba parang ganun tayo, pinapatay natin yung source of goodness. Yun. Para nga mawala na, no? Di ba? Oo. Ako po, Father, napansin ko lang po for the past years na nagsuserve po ako bilang katikista at bilang speaker sa mga recollection. Napansin ko every time, recollection time, nakaka-experience po ako ng mga obstacles to keep me from doing what I should do by helping these children and these youth na to show them the way talaga to the Lord. And yun nga, sabi nga ng lengguwahe ng mga bata ngayon, no, yung #hugot, yung ganyan. Yung para nakaka-experience po ako ng mga ganun na pool. Kasi po ako talagang prosigido sa pagbibigay ng mga magandang recollection para sa ikabubuti ng mga bata. So I am experiencing an opposing force every time panahon ng mga recollection. So I pray a lot pag ganun po. I pray a lot. That's very true. Kung minsan talaga malakas, no? Opo, kasi parang nagre-reap ka ng harvest pag nagbibigay ka ng recollection, no? So yan, ganun, parang nakaka-experience ako yung mga manggagawang na nag-aano sa'yo para hindi ka makapag-harvest ng mabuti. Actually, that happens a lot. Kung kunyari kami, sa technical aspect, kunyari, tapos na yung video na ginagawa namin, naku, biglang magbabag down. Nangyayari yan usually sa amin before kasi may Lenten penitential service sa parokya. So, each Friday, we have a movie, very short video. Hindi naman kami cramming. Miyerkules pa, tapos na dapat. Bakit pagtapos na, biglang kung ano-ano. May huhugot, ako talaga na-experience. Diba? Ayos na-prove ko na yan, ganyan. Oo. May mga ganyan talagang sitwasyon, no? Opo, Father. Ayun nga, pero just like the Lord, He does not easily give up on us, no? At itong makikita mo dito, because alam mo, kung tayo yung owner nitong vineyard na to, no? Yung unang padala pa lang pinatay nila yung mga servants ko, no? Halimbawa. Talagang siguro lilipulin ko lahat itong mga tenants na to O yun nga, diba? Kasi mga walang utang na loob Opo, pinahiram ko lang, tapos yan, no? Mayroon naman nakinabang naman sila. Pati yung akin kinukuha pa. Yun ang diba? Nakakabusit. Naisip ko kung ngayon yung nangyari, di ba? Ginawa yun ng tenant mo. Demolition yan. Mangyayari. Diba? Or pagdating nila, baka may isang platoon na ng magdi-disperse. Siya hindi. Katiwala pa rin. Yung mga napaka-gentle pa rin ng kanyang mga pinadala ng mga servants. Yes. Maswerte nga sila, ditong mga tenants na to, hindi ganong kainit ang ulo at hindi umaapoy itong owner, no? Kasi nga no, bali binigyan ng 3 chance itong mga tenants na to.
One more chance. Pero alam mo naman sa buhay natin, hindi lang third chance, fourth chance. Ang Ay, daming naku, mga daming chances, chance. di ba? Oo nga eh. Marami talaga. Kaya nga, mapapaisip ka rin dito sa parabolang ito, no? Opo. Ilang beses, no? Ilan na yung mga opportunities, chances that we have wasted in life, di ba? Kung minsan through, for example, the Word of God, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa mga taong nakapaligid sa atin, no? Sa mga events sa buhay natin, kung minsan. Pero we seem to reject, no? At kung minsan ayaw natin makinig, o kaya yung pa rin sa atin. Yan. Yung pa rin sa atin, no? And I think, ito nga, makikita mo rito, na itong mga tenants na ito, they really don't deserve. Yung nga sabi ni Karen kanina, no? Opo. They were chosen, they were actually privileged people dahil sa kanila pinagkatiwala. Alam mo, pagka pinagkatiwalaan ka, Nako. lahat tayo ganyan, di ba? Opo. Pinagkatiwalaan tayo. Pero sana, suklian mo naman. Di ba? Okay. Kung ikaw ay isang minister, ayusin Karapat mo yung ministry dapat. mo. Kung Yeah. doctor ka, linangin mong lalo yung iyong yung skills. Kung nag-aaral ka, mag-aaral ka ng mabuti. Yung kanya-kanyang station in life. Dapat maging pasalamatan natin na gano'n yung ating mga nagagawa at mga biyayang natatanggap. That's very true, no? Okay, at mag-break muna tayo at ipagpapatuloy natin yan, yung maganda, yung final portion itong parable na to, no, mamaya. Sa ating mga texters po ay siguro mag-join po kayo dito sa ating pinag-uusapan, no, regarding itong parable of the wicked tenants, no, in the vineyard. At yan, mga chances na binibigay sa atin ng Panginoon. At at the same time, have you ever experienced, no, yung God's generosity, what God has entrusted to you? Ano ba yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa inyo, and how do we use them, no, for His greater glory? Text lang po yung inyong mga reflections and insight and mga experiences nyo po, no? Mamaya sa ating second segment ay babasahin natin yan. For the meantime po ay mag-break muna tayo, and of course magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Ito
Babalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Napakagandang ebanghelyo yung ating tinalakay kanina sa ating first segment po, no? The parable of the wicked tenants in the vineyard. At ito nga, sabi ko kanina nga, istorya, no? Ng Panginoon, ng kanyang bayan, no? And all of the, and most of the details dito sa parabola, they represent something or someone, no? Ito pong vineyard, sabi ko nga, yung the people of God, and then yung mga tenants, no, yung mga leaders, yan, yung servants, yung mga prophets, no, and of course the Son, ang ating Panginoong Jesus. Pero yun nga, yung pinunto natin kanina, na ang Panginoon, just like the owner in the vineyard, ang dami niyang pinagkatiwala. Diba? He's a trusting and a very generous God. And yet, ito nga, nakakalungkot nako. No? Yung mga dapat yung mga dapat na magbigay sa kanya ng bunga. No? Iba yung binunga. Binunga ng nakarahas. At anyway, yun nga which I think leads us to another God's attribute, which is his patience, no? At talaga namang mahaba, no? Ang kanyang PC sa atin, sabi nga, no? Pero he gave them what they deserve. Isa, dalawa, tatlo. 3 chances dito. Nako. Sa atin, di mo na mabilang-bilang, no? Yung mga chances, no? And we hope sana po ay this particular gospel ano nga yung para mapag-isipan natin, no? May hangganan ng yung mga wasted time natin, mga chances na binigay pero wala pa rin nangyari. Okay, may mga texters yata tayo? Opo, ito yung ating isang suki sa Hunger Game Canteen. Ay, talaga. Magandang gabi po. Pag-read po kami dito sa Hunger Game Canteen na nakikinig po ng salita ng Panginoong Diyos. Good evening, Hunger Game Canteen. Ang ganda ng inyong diba yan? TV series yan, Hunger Game. Hunger Game. Oo nga, meron nga yata ang gano'n. Sounds familiar. Movie yun, tsaka libro? Hindi, series. TV series yata. So obvious ako hindi nanonood. Hindi tayo nanonood. Pero may may movie gano'n? Mayroon na? Alam ko po book siya. Okay. Tapos ito, sige. Good evening Amang Pepe and Sister Son. Pakibati po ang mga pamangkin ko. Sina Trisha, Jeng Jeng, Pau Pau, Joy Joy, Jeff Jeff, Puro double, John no? John, and Kath Kath. Wow, Hello sa mga double pamangkin. to the second. Tapos, tapos may mga nag-text din po yung mga may problema. So, meron po tayong counseling line. Yun yung 09. Kunin natin yung kunin niyo po yung counseling line natin doon sa nag-text na may problem. May sasagot sa kanila doon. Yan, sige. 0922-831-5967. That's 0922-831-5967. Okay. Tapos may isang mukhang yung tanong na to 4940. Bakit po hinahayaang maordenan ang ibang mga paring masama? Hindi lang po yung nagkakamali minsan, pero alam na nilang kasalanan, inuulit-ulit pa nila. Parang nakarelate sa ating gospel. Oo nga, nakarelate nga. Teka. Ordinasyon. Ordinasyon, sabi niya? Bakit daw ino-ordain yung mga yung paring okay. mas gano'n, no? And Baka hindi in-ordain, hindi pa gano'n. Baka napasama lang. Baka hindi na-invoke yung Holy Spirit. Kasi alam nyo, yung like for example, I think 2 days ago, no, nagkaroon ng admission dyan. May proseso yan. So, nag-aaral ka ng philosophy, theology, and then may mga exposure, di ba? Tapos yan, bago ka, yung mga minor order, sabi nila, may admission. Admission. No, admission, no? Yung ihahanda ka na. Okay. Parang ganyan, no? To the sacrament of Holy Orders, Holy no? Order. So, yan, may process yan, no? May mga... May pala. Yes, classes. and then, kasi yung amin, ewan ko ngayon, no? Hindi ko na masyadong alam yung formation dyan. Katapos nga, mag-a-apply ka So, tapos, maraming yung, process yan. Kailangan yung spiritual director mo, mag-a-approve yan, yung sa academics, yung rector mo, lahat na ka mag-agree. So, kung baga sa, kamukha sa visa, medyo mahirap makalusot. So, may screening. May screening. May screening dyan. Alam ko may psychological exam pa yan. Yan. May psychological English, exam. proficiency. May test pa yan.
So, lahat binubusisi talaga. Opo. Before one is really ordained, no? In the ministry. Lalong, ayan, pagka, deacon ka, tapos pare, no? So, masamang, ang ibig sabihin dito, baka ang ibig sabihin, baka yung napasama. Diba? Kasi alam mo, after ordination will not really parang guarantee na magiging mabait ka, banal ka. It's all up to the priest actually, no? Pero nandun yung, kaya nga kami, beyond ordination, mayroon kaming ongoing clergy formation. Yung ongoing yan. Na kayo, yes, pa rin. Yung every month, last yan, Monday may po. recollection kami, may retreat kami. And then we are also advised to have spiritual directors, no? So, kino-continue yan, no? Usually yung mga senior priest namin, kung minsan, may mga nagpipili sa amin ng senior priest, parang body-body system ba? Na may kuya ka, tapos kung may problema ka sa bagong assignment mo, yan, mentoring yung ganyan. Yan ang mga sinasuggest usually. And of course, kami, may support group kami. Usually yung mga classmates namin. Yun naman pala. Diba? Marami, pero kung minsan, may mga cases talaga. Nag-iisa-isa, gusto nila nag-iisa sila. So, hindi po na-ordinahan yung basta-basta lang. Hindi karapat-dapat. Pero baka after ordination, hindi niya inalagaan yung grasya ng ordinasyon. Meron pong ganyan. Kasi actually kahit hindi naman pare, 'di ba? Yeah. Kung ako yung lagi kong nakikita kunyari sa government. Pag pumasok yung isang kunyari fresh graduate, very very idealistic. Pero tapos nalalaman ng sistema. Kung pare 'yon, baka naman hindi siya masama pero nasasanay kasi 'di ba may tinatawag tayo na pag medyo controversial teaching yung fundamental option. Yung unang yung option natin talaga kasi may freedom tayo para sa Diyos. Yung pinipili natin laging mabuti. Pero kung minsan pag pumipili tayo yung madaliit na one instance of medyo masama, tapos pag nauulit, nagiging habit na yan. Nagiging habit, tapos hindi mo na mapapansin, medyo hindi mo na, nagiging part of your system na. Nalalayo ka na dun sa tamang landas. Nabubulagan ka na. So, ganun siguro yun. Okay, at thank you sa ating texter, at least I hope na liwanagan, no? Tapos may nagpapadasal dito para kay Emelina Castro. Ano po ma-operahan siya ngayong 7 in the evening. So may sakit ito. Let's pray for her. So we'll pray for her po. Emelina Castro. Yung ating texter from 3165. Yan. Ma-operahan. Siguro ngayong gabi nga, 7 p.m. sabi niya dito. Ito, may magandang tanong pa? Din, related. Iba yung nagtanong, pero sabi niya, good eve po, matanong lang po namin, ang lahat po bang pumapasok sa pagiging pari at sister ay totoo po bang maliligtas sila sa pagdating ng paghukom ng Panginoon Diyos? Well, depende po kung ano yung kaya nga kung ano pa rin yung it does not guarantee actually yung the reception of the sacrament of Holy Order sa amin. It does not really guarantee unless you, just like baptism, di ba? Opo. Unless you live out the grace of that sacrament, di ba? Kung hindi mo papatunayan yan at isa sa buhay, no, yung inyong calling, wala rin, no. So nasa sa tao po talaga, so it's not a guarantee, parang ganyan. It's not automatic. Okay? Yung pong sagot ko diyan sa tanong na yan. Nasa tao pa rin yan. Okay, alam nyo, connected yan sa ating second portion ito, no? Okay. So sabi ko nga, mapagpasensya nga pong Ginoo, yan, no? Lahat ginagawa niya, no? Talagang binibigyan tayo ng maraming chances, no? And yet, ito nga kaya nga itong parable na ito ay warning no? Warning dahil, may hangganan ng lahat. Oo naman. Okay. Ngayon nga, pinatay itong they will respect my son, and ito nga, no? Nung nakita, pinatay dahil siya ang magmamana, no? At yun nga, they killed him. And when the owner of the vineyard comes, naku, ito na. Ayan na. Justice ang Panginoon, ang Panginoon, yes, mapagpasensya ang Panginoon, mapagpatawad sa atin, pero God is also just. Yan. Siya judge, no? At ito nga, no? Sabi nga ng ating ebanghelyo rito, anong gagawin niya dito sa mga tenants na to? Naku. Ayan. Miserable death. No?
they deserve. kakalusin. Kakalusin ba 'yon? Parang salop na kinalus. Parang ganyan, di ba? Pwede, di ba? At ito nga, hindi lang kakalusin itong kung hindi ipamimigay niya Nako. ang vineyard sa Sa iba. ibang. Kung saan, bibigay sa kanya ng mga bunga. Okay, let's try to, din here, no? Let's try to pause for a while. At yun nga, itong paghuhusga ng Panginoon. Kasi nga, akala ng iba, you can get away with it, sabi nga. Nako. Diba? Never. Wala pong entitled. Ako naniniwala ako talaga yung justice of God. You can never run away from it. That's very true, no? Oh, the justice of God is yun na, yung iba tawag doon law of cause and effect. And iba naman, karma, sabi nila. Pero magkakahawig yan Magkakahawig-hawig, Opo, no? lahat Yung parang, may ibubunga ang ginawa mo. ang ginawa mo. May Whether it babalik be- sa'yo. Parang Oh, ganyan, yun, no? yun Di ba? pa. Opo. Law of cause and effect. Yes, oo. Whatever we do, may It comes back to consequence. you. Oo. Hindi, para sa akin, hindi naman yun yung karma na parang, yung gamit ng karma ngayon, di ba? Yung colloquial na gamit. Hindi yun ganun. Yung Kahawig lang. gagawin natin, syempre, kung nanuntok ka, malamang dapat balik susuntukin sa'yo ka yun. rin. Oo, yun na nga. Noon, di ba, yung talagang what comes, What tinraw goes mo, around it comes comes back. Mhm. Lahat meron kabayaran. Yeah, and one consequence ito nga yung binigay na pribileyo sa iyo, yung lahat ng pinagkatiwala sa iyo, no? Dahil nga hindi ka naging mabuting katiwala, naku, hindi lang yung mamamatay ka mawawala lahat Kaya tinuro din po ni Jesus yung di ba, yung do unto others what you want others to do to you. Parang yung si Confucius, di ba, golden rule? O, nasa Bible din yung golden rule Kasi yun na nga, meron, whatever you do, it comes back to you. Talagang mawawala, no? Minsan tenfold pa nga Yeah. I remember this is a very, personal story of mine. Nung Paris Peace pa ako dyan sa Mabiga, no? Sa Mabiga. Ano yun, Hindi ko makakalimutan itong experience ko. Kasi may misa dyan every morning, no? Dyan sa amin nun. Tapos very early, may nagsimbang isang lalaki, no? So, ewan ko may wala datang tsinelas pa o something, no? Anyway, pagkatapos ng misa, pumunta sa kumbento at nag-usap kami. Umiiyak talaga, no? Very early in the morning. Tapos alam nyo, siya, yung sugarol. Okay, sa casino, Sa sugal. no? Casino. Yung relo niya, yung sasakyan niya, lahat na embargo. No? At pagkatapos ito nga, no, that early morning, kaya nga pumunta sa simbahan, nag-away silang mag-asawa. Kasi nga, it has been a problem sa kanilang pagsasama itong pagsugal. Pero parang it has gone already Out of hand. sa extreme na pati yung niya, pati yung sasakyan nila ganun pala sa casino, no, yung Opo. May sasangla ka. yung sasangla, yung relo niya, pati yung pera, lahat. Grabe. Parang ano ba yung Parang Na-addict na siya, nalubas. parang nilubas ba yun? Nilubas siya. Talaga. Ako inawa kay pati sabi ko pati tsinelas ata wala itong alam mo ba kasi nga di na umuwi. Siyempre, saan yung sasakyan na naku, di ba? Nakontrol na siya. Ano na yun? Oo. Ito nga, parang I could remember what I told him, of course, yun nga, yung sila may maganda yung kanyang career, may kaya, pero sa bisyo. Diba? And usually, ito nga tama ng Panginoon ibibigay niya sa iba. Yung parang mawawala sa'yo. No? Kung hindi ka naging masinop, hindi ka naging, yun nga, no? Mabuting katiwala, talagang mawawala sa yung lahat ng pribileyong yan. Lahat ng ini-enjoy mo sa buhay mo. And even, etong masakit, yung the trust of people around you. Ayun ang masakit. Opo. Diba? Yung pagka hindi ka na pinagkatiwalaan ng tao. No? Para Tapos ka na namulubi pa, ganyan no? Daig pa. Diba, wala ka nang Wala ka ng kaibigan. Wala ka ng yan, puhunan. mag-isa. Oo, totoo yun. Yun ang pinakamahirap sa buhay. Nakakaano, no? Lalong-lalo na yan. Kaya nga, kung minsan nangyayari yan, no? Magkakaibigan, pero pagkatapos magka may money matters na. Ay, naku yun. doon na Di ba? Kung minsan susubo. nasisira yung pagkakaibigan nyo. Kahit sa no? magkapatid po, father, may Oo nga, no? nangyayari ganyan, no? Nagdedemandahan.
Magdedemanda. Ano kaya, sinira mo yung tiwala nitong isang kapatid mo, kaya yung kaibigan mo, o kaya nag-ano kayo, kaya kuminsan yung iba, I could understand, no? Sabi nung, hindi ko lang nasasabihin eh. Sabi niya, mabuti tayong magkaibigan, pero wag tayong magsosyo sa business. Totoo tama. yun. Marami pong nagsasabi. Yung mga ganyan, no? Totoo. Baka yung pang magiging mitya ng Yun. pagkakahiwalay nila. Tapos kung halimbawa yung isa, hindi niya ginagawa yung part niya, no? Kaya, yun nga, may hidden agenda siya. Naku, masisira kayo dyan. Ang daming nasirang mga relationship because of that. Yung pagiging ganid. Pero among kapag po, di ba, nawala na yung lahat sa'yo, dun mo marirealize yung importance ng mga bagay na yun. Yun, mga nawala. Unless nawawala sa'yo, hindi ma-realize. That's very true. Kaya nga yung nakwento ko sa inyo, naku, yun nga, sising-sisi siya. Nako. No? Parang wala nang, ewan ko kung naghiwalay silang mag-asawa, yung mga anak nila, yung respeto sa ama, di ba? Lahat ng yan affected Actually, yan, di ba? Yung mga ganyan, may mga nakaka-recover naman, may nakakabawi sa ganyan. Pagsisihan, tapos kung kailangan mo ng therapy, kailangan mo ng rehab, o di gawin, nakakabawi, mas maganda yung buhay. Pero yun, I think, kasi malakas yung loob, may courage na harapin kung ano yung problema. Acceptance. Yun ang first Sana step ganon, to change. diba? First step sa change yan yung acceptance. Aminin. Sana ganun yung dating sa'yo na you take it positively, although talagang kasalanan mo yan. You have to, bear the consequences of your actions, sabi nga. Pwede na siya maging good witness pag nagbago siya. Witnessing, Yes, no? Pwede siya mag-preach. Naku, yung preacher sa Holy Angel the last 2 days, ang galing. Talaga naman. Ay, naku, Father, talagang ma-feel mo yung conversion niya. From that's true. pagkalublob niya dun sa kanyang pinanggalingan. Galing. And there are some people who are able to recover, di ba? Opo. Makakabawi, Metanoia talaga. Bounce back, Metanoia. sabi nga. They can. They can, yung resiliency. Yes. Yung strength. At saka yung yung will. By the grace of God. Yan, Wag na nating hayaan. Ito nga, kasi itong ebanghelyo, yung chances, no? Wala rin epekto. Kaya nga, ito nagalit na yung owner. Huwag na nating hintayin, sabi nga. Nakakalusin tayo ng Diyos. Ubus yung mga chances. Kaya nga, no? Because, chances in life are not unlimited. Yes. No? Correct. Yan. Kaya, alam mo yung mga cellphone, no? Kasi, kine-create yung unli mentality. No? Diba, mga unli. Unli call, unli text, all net. Diba? Ay, naku. Para sa akin na medyo, rin yan, no? Parang may disadvantage yan, no? Nakaka-addict pa. May kami ni Bernadette kahapon. Sige, Bernadette, ikaw na lang. Kahapon po, nasa LRT kami. Tapos po, nakita po ni Tita Karen nakalagay, unli text, unli call. Tapos po, sabi niya ngayon, bakit kaya walang unli love? Aba! Meron! Akala ka only love. Yun nga, yun yung only God. Sana lagyan only love, unli love. Ay, mga nerd nasa LRT kung ano-ano yung pinag-uusapan. Kaya so ito ang story ng ating buhay dito sa mundong ito, no? Sa ating mga tagapakinig, talagang hindi yung parang forever and ever ganyan na lang, 'di ba? Pinagbibigyan ka, pinagpapasensyahan ka ng Panginoon, no? Sabi ng ebanghelyong ito, darating ang panahon, no? Tuturuan ka ng lesson. Kung nakalusot ka ilang beses, no? Pero kawawa kapag Kaya nga, now is the time. That's why, this parable is really a very strong warning to all of us, diba? To all of us na ang daming pinagkatiwala ng Diyos. No? May God's discipline na. May disiplina rin ng Panginoon sa atin. Opo, kasi may justice naman. Yung justice. Although sinasabi natin lagi, mercy and compassion and But there's justice. being charitable. Totoo naman yun. Kailangan gawin natin. Pero hindi ibig sabihin, kakalimutan mo rin yung justice o yung katarungan. False tolerance na yun. Okay. So, let us end our beautiful episode today with a concluding prayer, to be led to us by Sister Daisy. Thank you, Lord Jesus Christ, for all the benefits which you have given us, for all the pains and insults which you have borne for us. O most merciful Redeemer, friend and brother, may we know you more clearly, love you more dearly,
and follow you more nearly. For your own sake. Amen. 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 Okay, may mga announcements ba tayo? Tomorrow may klase. Meron po tayong joint meeting ng Speakers Bureau at saka yung mga Vicariate Coordinators, Father. So, riniremind ko po sila, though nakapag-send na ako ng mga reminders sa kanila dahil nga po siniset up natin itong radio program natin pag 12 to 1. Yeah. Yun. Tsaka yung regular monthly meeting ng mga Vicariate Coordinators ng mga catechists. So, dini-join po nila yung meeting nila. So, the same concerns din naman halos. Yeah. So, yun. Magkita-kita po tayo bukas yung mga kasama kong mga coordinators. Yes, and may isang announcement din sa Monday morning, 9 to 12, ang launching, ng celebration natin ng Year of the Poor dito sa Archdiocese. Launching po. Launching. Dapat Sa Saan Monday po. po, Di ba birthday ni Apong Cedric? birthday ni Aposeto. Aposeto. Saan po? Yung Launching. launching. I think sa Sako? sa Sakop yata. Hindi ko na alam. Hindi ko lang. Hindi ko alam kung meron Pare-pareho pala tayo, launching. Pero launching. Meron pala launching. Supposedly dapat nung January, pero dahil nga bago yung ating Archbishop, so medyo na-delay ng konti, at hinintay pa rin yung ating pastoral planning. So, launching po ng ating celebration ng Year of the Poor dito sa ating Archdiocese. Babalita po natin yan. Okay. Oo. At sige, Bernadette, ikaw nang greetings, paalam. Yun po. Greetings and Salamat paalam. po sa pakikinig. Happy weekends po. God Yes. bless you. Okay, Karen? Salamat po sa ating mga tagapakinig na sinubaybayan tayo ngayong gabi. Ang dami nating texts. Masaya pati yung mga text Ang Very saya-saya. enriching. Happy weekend po. Yes. Okay, and Sister Daisy? Opo, at ako po ay nag-congratulate sa mga katikisan ng mga palit, lalo na sa Balukok. Ay talaga pong ilang araw po na puro talagang puspusan ang pagbibigay ng recollection nila sa mga grade 6 and graduating students ng kanilang high school po. So, congratulations. Keep up the good work po. Bagse ng bagse. Magandang gabi po sa inyong lahat and Lala. At wag natin kalilimutan po ang narinig nating mensahe ng Ebanghelyo, maging mga mabuti tayong mga katiwala ng Diyos, Ang bait-bait po ng Panginoon sa atin at naway suklian din natin ito, sa magandang at mabungang buhay na pwede nating ialay sa Kanya, Let us all become good and faithful stewards of the Lord. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po. Happy weekend at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ay akin magpakailanman.